Nagpakita na si Zeus sa itaas ng kalangitan, nagpalabas na rin ito ng kanyang skill na lightning bolt para sa susunod niyang pag-atake. Napaisip siya kung gaano na raw kaya katagal noong huli siyang lumabas ng kanyang templo. Inakala nga raw niya na sa sunod pang Gigantomachie siya muling makakalabas. Nagpakawala si Zeus ng sunod-sunod na kidlat para atakihin si Hercules. Naisip niya na nakakadepensa nga raw si Hercules sa lahat ng kanyang pag-atake kahit na hindi ito gumagamit ng kahit na anong skill. Talagang nakakamangha nga raw ito na nga raw talaga ang pinakamagandang masterpiece na kanyang nalikha. Napaisip si Zeus kung gaano pa raw kaya karaming pag-atake ang makakayanan ni Hercules. Iniisip niya rin kung gaano na raw kaya kalapit ang lakas nito sa kanya. May bigla na lang nagsalita sa tabihan ni Zeus. Sinabi ni Hades na napakahirap pa rin daw talagang mahanap ni Zeus, para nga raw siyang naghanap ng karayom sa isang tambak ng dayami. Inobserbahan agad ni Hades ang buong paligid, sinabi niya na nag-umpisa na nga raw pala ang digmaan. Sinabi ni Zeus na parang kalabisan naman daw para tawagin nila ito na isang digmaan, para nga lang daw itong away sa pagitan ng magkakapamilya. Binago na ni Zeus ang direksyon ng kanyang kamay. Sinabi niya na sa mga puntong ito nga raw ay mukhang magiging laban na ito sa pagitan ng magkapatid. Nagtanong si Zeus kung siguro naman daw ay alam na ni Hades ang magiging kahihinatnan ng kanilang laban, kahit isang beses nga raw ay hindi pa ito nananalo sa kanya. Pinakawalan na ni Zeus ang ini-activate niyang lightning bolt patungo sa direksyon ni Hades. Hindi naman nasaktan si Hades dahil agad niyang naipangsangga ang kanyang kapangyarihan ng kadiliman. Sinabi ni Hades na alam niya naman daw na hindi pa niya ito natatalo. Tinanong niya si Zeus kung may nakakalimutan ba raw ito. Hindi pa nga raw ito matatawag na labanan sa pagitan ng magkakapatid dahil kulang pa sila ng isa. Bigla na lang sumulpot ang malaking katubigan sa bandang likuran ni Hades. Kasunod noon ay doon na nagpakita ang isang pamilyar na mukha. Sinabi ni Poseidon na talagang hinintay niya raw na sumapit ang araw na ito. Nanggagalaiti siya sa galit habang sinasabi na napakawalang hiya nga raw ni Zeus para ilagay siya nito sa kulungan. Umatake agad ang galit na si Poseidon gamit ang kanyang trident weapon, biglaan man ang kanyang pag-atake pero madali lang itong naiwasan ni Zeus. Habang nanunood ay naisip ni Hades na inakala nga raw niya na para lang silang sumusugal, pero ito nga raw mismo ang pangyayari na pinlano ni Kim Yu-won. Naalala ni Hades ang mga sinabi sa kanya ng ating bida noong unang beses silang nagkita. Sinabihan ni Yuan si Hades na kuhanin daw nito si Poseidon sa kulungan ng Asgard. Kapag nga raw ayaw ng mga itong pumayag ay subukan nitong makipagkasundo. Banggitin nga raw nito na gagamitin niya si Poseidon para sa gagawin niyang pakikipaglaban kay Zeus. Malaking problema nga raw si Zeus para sa Asgard kaya wala ang mga itong rason para tumanggi. Pabor nga raw sa Asgard na magkalaban-laban ang Big Three Gods na siyang mga namumuno sa Olympus. Sinabi ni Hades ang posibilidad na baka hindi niya raw makumbinsi si Odin dahil baka isipin daw nito na maaaring magtulong-tulong ang Big Three Gods para kalabanin ang Asgard. Sinabi ni Yuan na hindi na raw nila ito poproblemahin basta makuha lang nila si Hercules sa kanilang panig. Papayag nga raw agad ang Asgard kapag nalaman ng mga ito na nagsisimula ng maglaban ang mag-ama. Tinanong ni Hades ang ating bida kung magtatagumpay ba raw ito sa pagkumbinsi kay Hercules. Sumagot ang ating bida na nakakasigurado nga raw siya na papanig ito sa kanila. Nagbanggaan ang tubig na nagmula kay Poseidon at ang kidlat na nagmula kay Zeus. Hindi sila huminto sa pag-activate ng kanilang mga skill para atakihin ang isa't isa. Nagpaulan si Poseidon ng mga sibat na gawa sa kanyang tubig na kapangyarihan. Matagumpay man ang ginawa niyang pag-atake pero nakaramdam pa rin siya ng pagkabahala. Muli na namang ini-activate ni Zeus ang kanyang skill na lightning bolt. Napagtanto ni Poseidon na nagpapadala si Zeus ng kuryente sa kanyang tubig na kapangyarihan. Agad na naghanda si Poseidon para dumipensa at protektahan ang kanyang sarili. Bigla na lang sumulpot si Zeus at sinabi na mukhang nakalimutan na raw agad ito ng kanyang kapatid. Inatake ni Zeus si Poseidon at sinabi na hindi nga raw uubra sa kanya ang gamit nitong kapangyarihan. Tumilapon si Poseidon nang dahil sa lakas ng pagkakasuntok sa kanya. May biglang ipinagtaka si Zeus habang pinagmamasdan nito si Poseidon. Nagtataka siya kung bakit nakangiti pa rin ito matapos niya itong matamaan.
Nagsalita si Poseidon at sinabihan si Zeus nang wag daw itong masyadong napakayabang. Nagulat si Zeus noong may bigla na lang sumakal sa kanyang leeg. Hindi na niya namalayan ang paglapit ni Hades dahil masyadong natuon ang atensyon niya sa pakikipaglaban kay Poseidon. Tinanong ni Hades kung kamusta naman daw ang epekto ng kanyang dark attribute na kapangyarihan. Sinabi ni Zeus na nagustuhan niya nga raw ang pag-ataking ito ni Hades. Pero kahit ano pang araw ang gawin nito ay hindi siya nito matatalo. Napabitaw si Hades noong magpalabas si Zeus ng malakas na kidlat sa buo niyang katawan. Naisip ni Hades na dumidepensa nga lang daw si Zeus pero parang halos umaatake na rin ito. Napakahirap nga raw nitong kalabanin dahil nagagamit nito ang kanyang kapangyarihan sa parehas na pamamaraan. Sinabihan ni Zeus si Hades na mukhang naging pabaya na raw ito sa pagsasanay. Nag-activate siya muli ng lightning bolt at sinabi na hindi pa nga raw siya nagsisimula. Pinakawalan na ni Zeus ang ini-activate nitong skill para atakihin si Hades. Agad na lumayo si Hades para makaiwas siya sa kuryente na ibinato ni Zeus. Pero kahit ginawa na niya yun ay napatamaan pa rin siya nito. Tumingin si Poseidon sa direksyon kung nasaan si Zeus, parang nakikipaglaro nga lang daw sa kanila ang walang hiyang ito. Nagsalita si Zeus at sinabi na nadidismaya nga raw siya sa kanyang mga kapatid, hindi niya nga raw inasahan na sa tagal ng panahon ay kakaunti lang ang inilakas ng mga ito. Nainis si Poseidon at sinabi na sa kanilang araw tatlo ay si Zeus ang walang ibang ginawa kundi ang manatili lang sa loob ng templo. Sumagot si Zeus na wala raw siyang magagawa kung ganoon ang iniisip ng mga ito. Pero sa totoo nga lang daw ay ang mga ito talaga ang masyadong naging kampante sa kasalukuyan ng mga itong katayuan. Tinanong ni Zeus ang kanyang mga kapatid kung sumagi man lang ba raw sa isipan ng mga ito na umakyat ng mas mataas sa pinakatuktok ng palapag. Sinabi ni Zeus na kahit anong araw ang mangyari ay aakyatin niya ito, at kapag nagawa niya raw iyon ay doon pa lang siya magiging totoong hari ng buong tore. Tinanong ni Hades kung hindi pa ba raw sapat kay Zeus ang pagiging hari ng Olympus. Sumagot si Zeus na ang buhay nga raw na hindi tumitingala ay wala na ring kaibahan sa kamatayan, lalong-lalo na nga raw sa loob ng tore. Sinabi ni Zeus na nakuntento na nga raw agad ang kanyang mga kapatid kaya nga raw nasusuklam siya sa mga ito. Tinanong ni Hades kung kaya ba raw binabalak ni Zeus na magsagawa muli ng second gigantomachy ay para magamit niya ito sa kanyang pangsariling ambisyon. Nagsalita rin si Poseidon at iginiit kay Zeus na wala nga raw mas tataas pa sa pinakamataas na palapag, tumigil na nga raw ito sa pagkahibang nito. Sinabi ni Zeus na hindi na raw mahalaga kung maniwala sa kanya ang mga ito o hindi. Itutuloy pa sana ni Zeus ang kanyang pagsasalita pero may nagbanggit na ng sunod niyang sasabihin. Sinabi ni Yuan na may mas tataas pa nga raw sa pinakamataas na palapag. Natuwa si Danpong noong purihin siya ng ating bida sa ginawa niyang tulong. Nakaramdam ng pagkainis si Poseidon noong makita nito si Yuan. Naisip ni Hades na mabuti naman daw at dumating na ang ating bida. Naisip ni Yuan na sa wakas nga raw ay nagkita na ulit sila ng malahalimaw na ito. Tinanong ni Zeus ang ating bida kung ano ba raw ang nalalaman nito. Ang isinagot lang ni Yuan ay mas marami nga raw siyang alam kumpara kay Zeus. Sinabi ni Zeus na napakahambog nga raw ng pagsagot ng ating bida. Sabihin nga raw nito sa kanya kung ano ba ang alam nito tungkol sa itaas ng tore. Sinamantala nina Hades at Poseidon ang pakikipag-usap ni Zeus para atakihin ito, pero hindi rin nagtagumpay ang ginawa nilang pag-atake. Sinabi ni Hades na kapag nagpatuloy pa nga raw ito ay mahihirapan na siyang makalapit. Inis na inis naman si Poseidon dahil hindi man lang sila makapag-iwan ng pinsala. Naisip ni Yuan na malahalimaw nga raw talaga ang lakas na taglay ni Zeus, hindi nga raw kapanipaniwala ang pressure na inilalabas nito. Sinabi ng ating bida na mukhang gusto nga raw talaga siyang pagsalitain ni Zeus, gumawa pa nga raw ito ng isang entablado para sa kanya. Sinabi ni Yuan na ang kanyang araw nalalaman ay hindi rin naman iba sa nalalaman ni Zeus. Ang kaibahan lang daw ay sa kanila mismo ito nalaman ni Zeus, samantalang siya naman daw ay natuklasan niya ito ng mag-isa. Sinabi ni Zeus na ngayon nga raw ay naiintindihan na niya ito. Ito nga raw pala ang rason kung bakit ang isang player na hindi pa naman isang ranker ay nagagawang baliktarin ang lahat, kabilang na ang pagharang sa mga pinaplano ng Olympus. Sinabi ni Zeus na hindi nga raw pala talento ang tanging mayroon sa ating bida.
Isang araw itong nilalang na nagawa ng makaakyat sa lugar na hindi pa niya nararating. Humingi ng pasensya si Zeus dahil hindi niya nga raw masyadong pinapansin noon ang mga pinaggagawa ng ating bida. Simula nga raw ngayon ay ituturing na niya ito bilang kanyang kalaban. Inatake ni Zeus si Yuan gamit ang kanyang pinakawalan na lightning bolt, pero hindi tumuloy ang kanyang pag-atake dahil may bigla na lang sumangga nito. Nakilala ni Zeus ang babae na nakialam sa kanilang laban. Nagsalita si Pandora at sinabihan si Zeus nang binitbit niya raw ang lahat ng kasawian ng mundo nang dahil sa kahon na ibinigay nito. Tinanong niya rin si Zeus kung ano ba raw talaga ang ginawa nito sa kanya. Tinanong ni Zeus ang ating bida kung isa rin daw ba si Pandora sa mga inihanda nitong pyesa. Sumagot si Yuan nang wala raw ito sa kanyang plano, nagpunta nga raw doon si Pandora nang dahil na rin sa mismong karma ni Zeus. Nagtaka si Poseidon kung bakit nasa panig na rin ng ating bida si Pandora. Sumagot si Hades na maging siya nga raw ay hindi niya rin alam kung bakit naroon ito. Napansin ni Hades na may naging pagbabago kay Zeus, hindi na nga raw sila nito pinagtutuunan ng kahit na anong pansin. Para nga raw sila ngayong naglalaro ng chess, matatapos nga raw ang laban sa sandaling matalo na ang hari ng kabilang panig. Ang tanging pinupuntirya na lang daw ngayon ni Zeus ay si Kim Yuan. Kumilos na ulit si Zeus para mailigpit na niya ang ating bida. Pero hindi niya ito matamaan dahil patuloy siyang hinaharangan ni Pandora. Habang umaatake si Zeus ay may bigla itong naramdaman. Sumulpot sa tabihan niya si Poseidon para muli na namang umatake. Nagpalipat-lipat sila ng lugar habang ipinapangatake nila ang kanilang mga kapangyarihan. Mas nakakalamang man ang attribute na taglay ni Zeus, pero pilit pa rin itong kinakalaban ni Poseidon. Sa tuwing nagtatama ang kanilang mga pag-atake ay malaki ang nagiging pagkawasak ng kanilang paligid. Aatakihin na sana ulit ni Zeus si Poseidon pero may bigla siyang napansin. Sumali na ulit si Hades para tulungan si Poseidon sa pagkalaban kay Zeus. Alam niya rin naman na mas tumatalab kay Zeus ang kanyang dilim na kapangyarihan kumpara sa tubig na kapangyarihan ni Poseidon. Hindi lang basta tumunganga ang ating bida at agad na ini-activate ang skill ng Kaini na Summoning Hell. Bukod doon ay ini-activate na niya rin ang skill ng Triaina na Summoning Sea. Ginamit niya ang mga skill na ito para may malaki siyang maitulong sa nangyayaring labanan. Nagtamo ng pinsala si Pandora nang dahil sa dami ng dinipensahan nitong pag-atake. Tinanong ni Yuan si Pandora kung makakapagpatuloy pa ba raw ito sa pakikipaglaban kay Zeus. Sumagot naman si Pandora na makakaya pa niya raw makipaglaban. Naisip ng ating bida na ang tanging papel niya lang daw doon ay ang pataasin ang tsansa ng kanilang pagkapanalo. Para nga raw magawa niya ito ay kailangan niyang gumawa ng isang entablado na mas lalong magpapalakas sa mga kakayahan ni na Hades at Poseidon. Tinanong ni Hades kung ano raw ang ginawa ng ating bida. Naiintindihan niya raw na nagagamit nito ang kapangyarihan ng Divine Sea Crystal pero bakit nga raw maging ang kanyang kapangyarihan ay naaapektuhan din. Naisip ni Yuan na mukhang nasurpresa nga raw si Hades dahil wala itong kaalam-alam sa Divine Dark Crystal. Tinanong ng ating bida kung kukuhanin ba raw ito sa kanya ni Hades kapag sinabi niya ito. Sumagot naman si Hades ng paano nga raw kung sabihin niya na natutukso siya sa kapangyarihan na ginamit ni Yuan. Tinanong niya kung ipapadala rin daw ba siya nito sa Asgard gaya na lang ng nangyari kay Poseidon. Sumagot ang ating bida nang hindi niya naman daw ito gagawin. Tinanong ni Hades ang ating bida kung ano na raw ang mangyayari ngayon, magagawa na ba raw nilang matalo si Zeus. Sumagot si Yuan nang malabo pa rin daw ito, mas tumaas nga lang daw ang tsansa nilang manalo mula sa 0% hanggang sa 10%. Nadismaya si Hades dahil napakaliit pa rin daw nito. Umatake na ulit si Zeus dahil ayaw niyang hayaan na makapagpahinga ang kanyang mga kinakalaban. Palaki na ng palaki ang nagiging pagkawasak ng dahil sa lakas ng mga kidlat na pinapakawalan nito. Sumugod na ang ating bida habang naka-activate ang kanyang sensory field. Agad rin siyang nagpalabas ng demonic energy para mas lalo niyang mapalakas ang mga gamit niyang sensory skill. Ngayon ay nagpa siya na silang sabay-sabay na atakihin si Zeus. Habang papalapit ang ating bida ay ini-activate na rin ito ang kanyang Cinder Eyes. Hanggang sa doon na nga nila ibinato kay Zeus ang kani-kanilang mga pag-atake. Naramdaman ni Zeus ang lakas ng mga natanggap niyang pag-atake pero naging matagumpay pa rin siya sa kanyang pagdepensa. Nagsalita si Pandora at sinabi na hindi pa nga raw sapat ang kanilang ginawa.
Sinabi ni Yuan na hindi nga raw nila ito napinsala kahit na sabay-sabay na nila itong inatake. Naalala ng ating bida ang naging pag-uusap nila ni Hargon. Sinabi ni Hargon na ang pinaka-nakakatakot daw sa kanyang ama ay ang hindi nito mabasag-basag na depensa. Ang lightning bolt nga raw ay hindi lang isang simpleng sandata, nagagamit rin daw ito ni Zeus bilang sibat at panangga, at maging kanyang baluti. Mahirap nga raw itong matalo hanggat hindi nababasag ang matibay nitong depensa. Hindi na inintindi ni Zeus ang iba niyang kalaban, ang pinakalayunin na niya lang ay ang mapabagsak agad ang ating bida. Maghahanda na sana si Yuan para dumipensa, pero may bigla na lang humawak sa kanyang balikat. Sumali na rin si Hercules at agad na sinalubong ang pag-atake na ginawa ni Zeus. Sinabi ni Hercules na huli na nga raw siyang nakasali dahil inubos niya raw muna ang mga natanggap niyang regalo. Pero sa wakas nga raw ay nagharap na silang muli ng kanyang ama. Nakahinto ang isang sun chariot replica sa itaas ng kalangitan. Naisip ni Hargon na ganito raw pala ang itsura ng labanan sa pagitan ng mga pinakamalalakas na high ranker. Naalala ni Hargon ang naging pag-uusap nila ni Yuan bago sila nagpunta doon. Tinanong niya ang ating bida kung ano ba raw ang ipapagawa nito sa kanya. Sumagot si Yuan nang isa lang daw ang kailangan nitong gawin. Kailangan nga lang daw nitong kuhanin ang fragment of lightning bolt na gamit ni Zeus. Tinanong ni Hargon kung posible ba raw talaga ito. Sumagot ang ating bida nang posible lang daw ito nang dahil mismo kay Hargon. Gaya nga raw ng una niyang nabanggit, si Hargon nga raw ang nagmana ng kalahati ng lakas ni Zeus.